Taong 2022 ng August 28, bandang alas 10 ng umaga, nagkagulo sa isang hiking trail sa Laguna. May 3 hiker ang umakyat sa falls, ngunit 2 na lamang ang nakababa at ang isa ay nawawala. Ilang oras matapos ang pag-akyat, lumapit sa mga tanod sina Carlo Mendez, 27 years old, at ang nobya nitong si Jessa Sanin, 25 years old. Halatang pagod at basang-basa ang kanilang damit. Sinabi nilang nalunod ang kasama nilang si Trisha May Delgado, 26 years old. Ayon sa kanilang kwento, tumalon si Trisha sa malalim na bahagi ng falls ngunit hindi na lumutang. Agad na nagsagawa ng search operation ang mga rescuer. Ilang residente at volunteer ang tumulong. Bandang hapon, natagpuan ang katawan ni Trisha halos 2 kilometro ang layo mula sa mismong falls sa isang bahagi ng ilog na mabato at mababaw. Nakahiga sa gilid ng tubig ang katawan. May sugat sa ulo at mga gasgas sa braso. Basa ang buhok at may bakas ng putik ang damit. Dinala ang katawan sa Rural Health Unit bago ilipat sa funeral home sa San Pedro, kung saan nakatira ang pamilya ni Trisha. Doon nagsimula ang mas masusing pagsusuri. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Trisha sa nangyari sa kanya. Upang makasiguro ay nag-request ang mga ito ng karagdagang pagsusuri sa mga otoridad. Sa autopsy, napansin ng mga medical legal na may matigas na tama sa ulo si Trisha. May pasa rin sa likod ng leeg at balikat. Ayon sa doktor, posibleng nawalan siya ng malay bago pa siya mapadpad sa tubig. Wala ring tubig sa baga na sapat para sabihing nalunod siya habang buhay pa. Dahil dito nagbago ang direksyon ng investigasyon. Ipinatawag sa presinto ang mga huling nakasama ni Trisha na sina Carlo at Jessa para sa mas mahabang pagtatanong. Pareho silang nagsabi ng iisang kwento. Ayon sa kanila ay tumalon si Trisha at hindi na nila muling nakita. Gayunpaman, habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang isang bagay na hindi alam ng pamilya ni Trisha. May isang lihim na issue sa pagitan ng tatlo. Isang issue na magbibigay linaw sa tunay na nangyari ng araw na yon at kung bakit natagpo ang wala ng buhay si Trisha. Bago ang insidente, simple ang tingin ng marami kay Trisha May Delgado, 26 na taong gulang, call center agent sa May Alabang, nakatira sa inuupahang apartment sa San Pedro. Kilala siya bilang extrovert, outgoing at mahilig sumama sa outing at nightlife kasama ang barkada. Noong kolehiyo sa Binyan, doon niya nakilala si Jessa Sanin. Magkaklase sila sa ilang subjects at naging magkaibigan sa loob ng 6 na taon. Madalas silang magkasama sa projects, birthday at mga lakad sa mall. Nang magkatrabaho si Jessa at makilala si Carlo Mendez, naging bahagi na rin si Trisha ng kanilang circle. Sa panlabas, normal ang samahan, magkakasama sa kainan, outing at mga simpleng lakad. Ngunit ilang buwan bago ang insidente, may nangyaring hindi alam ng iba. Isang gabi ng Abril 2022, nakatanggap ng anonymous message si Jessa 3 linggo pagkatapos mawala ang kanyang cellphone habang nasa biyahe. May screenshot ng pribadong video nila ni Carlo. May banta na kakalat ito kung hindi sila magbibigay ng pera. Agad na ipinaalam ni Jessa ang natanggap na banta sa kanyang kasintahan. Natakot ang dalawa. Pareho silang may nirerespeto sa trabaho at ang pamilya nila ay kapwa konserbatibo. Ayaw nilang kumalat ang video. Ilang araw silang hindi nakatulog dahil sa labis na pag-aalala. Noong una, humingi ng 10,000 piso ang anonymous sender kapalit ng katahimikan. Nagpadala sila gamit ang online remittance sa anonymous receiver. Sinubukan nilang tukuyin ang pagkakakilanlan ng extortionist gamit ang detalyeng nakuha mula rito, ngunit hindi sila nagtagumpay. Makalipas ang 1 linggo, may panibagong mensahe.
May bagong screenshot at may bagong pagbabanta at pangingikil. Sa loob ng 3 buwan, umabot sa halos 120,000 ang naipadala ni Carlo at Jessa. Pakiramdam ng magkasintahan ay walang katapusan ng bangungot nilang yon at patuloy lamang silang kikikilin ng anonymous na may hawak ng kanilang video. Naisip nilang lumapit sa NBI upang matrace ang identity ng nambablackmail sa kanila. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang pumigil sa balak nilang gawin. Habang tumatagal, napansin ni Jessa na parang may alam si Trisha sa kanilang problema. Minsan nagtatanong ito tungkol sa pera. Minsan ay nagiging reckless ito at may biro na tila may ibang ibig sabihin. Pagpasok ng Hunyo 2022, lalo pang dumalas ang mga mensahe mula sa anonymous sender at mas nagiging malaki at mabilisan ang demand nito. Isang gabi, dumalaw si Jessa sa apartment ni Trisha. Habang nasa banyo ang kaibigan, isang notification ang lumitaw sa cellphone nito na naging dahilan para maghinala siya. Nakita niyang lumitaw ang pangalan ni Carlo na may mensaheng kaugnay ng kanilang sitwasyon na walang ibang may alam kahit pa si Trisha. Maikling sandali lang yon, pero malinaw ang pangalan ng chat thread. Parehong pangalan na ginagamit ng anonymous sender sa kanila. Hindi nagsalita si Jessa noon, pero nagsimula siyang mag-isip. Sinuplong niya ang hinalang yon kay Carlo. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging mapagmatsyag sa kilos ni Trisha. Unti-unting nagdikit ang mga detalye. Binalikan ni Jessa ang gabi na nawala ang cellphone niya sa isang get-together. Kasama nila noon si Trisha. Kinabukasan, sinabi ni Trisha na baka nahulog lang ang cellphone sa taxi o naiwan sa bar. Hindi na ito nahanap pa. Ngunit nang suriin ni Carlo ang lumang backup ng account ni Jessa, may access pa rin sa cloud ang cellphone. Doon nila nakita na may mga login attempt mula sa isang device na ginagamit sa parehong Wi-Fi network kung saan madalas pumunta si Trisha. Lalong tumindi ang hinala. Isang gabi, nagkunwari si Jessa na may bagong padala sa anonymous sender. Ilang oras lang ang lumipas, may message mula sa chat. Parehong oras din yon na magkasama sila ni Trisha sa apartment. Tahimik na tumingin si Jessa kay Trisha. Walang imik ang kaibigan. Nakangiti lang habang nag-i-scroll sa sariling cellphone. Doon nabuo ang matinding kutob ni Carlo at Jessa na si Trisha ang nasa likod ng lahat. Ilang araw silang nag-isip, takot, galit at pagkabigla ang sabay-sabay nilang nararamdaman. Hindi nila alam kung paano harapin na isang kaibigan pala ang posibleng manloko sa kanila. Sa huli, nagpasya silang kausapin si Trisha sa isang lugar na walang ibang makikialam. Isang hiking trip ang napili nila sa isang falls sa Laguna. September 3, 2022. Maagang umalis sina Carlo Mendez at Jessa at pati na rin si Trisha May Delgado mula sa San Pedro. Nagkita sila sa terminal at sumakay ng jeep patungo sa kanilang destinasyon. Normal ang usapan sa biyahe, walang binanggit tungkol sa pera o sa video. Bandang alas 9 ng umaga, sinimulan nila ang trail patungo sa falls. Wala silang ibang kasama. Mahaba ang lakaran, basa ang lupa dahil sa ulan noong gabi. Doon nagbago ang takbo ng araw. Huminto sila sa isang bahagi ng batuan kung saan tanawang malinaw na tubig at walang ibang tao na makakarinig. Tahimik ang paligid. Doon sinimulan ni Carlo at Jessa ang pagtanong kay Trisha tungkol sa pera at anonymous message. Sa umpisa ay tinanggi ni Trisha ang lahat. Sinabi niyang wala siyang alam. Ngunit nang simulang agawin ni Jessa ang bag ni Trisha na hinihilalang naglalaman ng patunay, doon nagkagulo. Nagkaroon ng tulakan na wala ang balanse ni Trisha sa madulas na bato. Sa gitna ng pagbubuno, bumagsak si Trisha at hindi na gumalaw. Nataranta ang dalawa. Sinubukan nilang gisingin si Trisha, ngunit wala ng reaksyon. May dugo sa buhok at noo. Sa takot na mapagbintangan, nagpasya silang itulak ang katawan sa tubig para palabasing aksidente ang nangyari.
Inihulog nila ang katawan sa malalim na bahagi ng falls. Ilang sandali lamang ay naano dito at lumubog palayo ng agos. Kinuha nila ang cellphone sa bag ni Trisha, ngunit hindi na ito mabuksan. Sinubukan nilang basagin ang screen at sirain ang tuluyan ng telepono. Pagkatapos ay bumaba sila sa trail at nagkunwaring naghahanap sa nawawalang kaibigan. Bandang hapon, nag-report sila sa barangay na nalunod si Trisha matapos tumalon. Ngunit may mga detalyeng hindi nila naitago. Ang hindi nila alam, may mga bakas na naiwan sila sa bato. May mga hikers na nakarinig ng sigawan. Matapos ang retrieval ng labi ni Trisha, isinailalim ito sa autopsy sa PNP Forensic Group. Ayon sa medical legal report, posibleng patay na siya bago pa mahulog sa tubig. Dahil dito nagbago ang direksyon ng investigasyon. Sinuri ang cellphone records ng tatlo. Doon natagpuan ang mga chat ni na Carlo at Jessa ilang araw bago ang hiking. May mga mensahe tungkol sa plano nilang kausapin si Trisha tungkol sa pera at sa video. May mga linya na nagpapakita ng galit at takot na kumalat ang kanilang lihim. Na-recover din ng cyber unit ang bahagi ng sirang cellphone ni Trisha na lalong nagpatibay sa katotohanan. Sa reconstruction sa falls, ipinakita ng Soko kung saan naganap ang komprontasyon. May bakas ng dugo sa bato na tumugma sa DNA ni Trisha. Sa harap ng ebidensya, bumigay ang dalawa. Umamin sila na nagkaroon ng komprontasyon, ngunit iginiit na hindi nila planong paslangin si Trisha. Ayon sa kanila, aksidente ang pagkakatama sa ulo nito at itinulak nila ang katawan dahil sa takot. Sinampahan sila ng kasong homicide sa Laguna RTC. Makalipas lamang ang 2 taon ng pagliliti sa San Pablo City Regional Trial Court, lumabas ang hatol laban kina Carlo at Jessa. Ikinonsidera ang umiiral na sirkumstansya ng extortion o pangingikil ng biktima sa mga suspect. Dahil dito, hinatulan sila ng pagkakakulong na aabot sa 10 taon at may tsansang mas mapadali ang kanilang paglaya sa ilalim ng good conduct time allowance. Sa desisyon ng korte, kinilala rin nila na si Trisha ang nasa likod ng pangingikil sa magkasintahan. Ngunit wala na ito. Hindi na naisampa pa ang hiwalay na kaso. Ang blackmail ay nananatiling bahagi lamang ng motibo sa krimen. Sa panig ni na Carlo at Jessa, pinagsisihan nila ang kanilang nagawa. Ngunit para sa kanila, hindi hahantong ang lahat sa trahedya kung naging tunay na kaibigan si Trisha at hindi nanloko at nagpasilaw sa pera. Sa komunidad, naging aral ang kaso. Mas naging maingat ang mga grupo sa hiking. Mas naging bukas ang usapan tungkol sa cybercrime at blackmail. Marami ang natutong mag-ingat sa mga lihim na kayang sirain ang buhay. Sa huli, 3 buhay ang nasira. 1 babae ang nawala dahil sa kasakiman. 2 tao ang nawalan ng kalayaan, ngunit ang mahalaga ay mayroon pa silang pag-asang makapagsimulang muli sa hinaharap.